pinuno at ng mga mamamayan. Ang mga pinuno ay inilalarawan na parang umaatungal na leon at asong gubat na lumalapa sa mga biktima. Ang mga pinuno, pumapatay, nagnanakaw, nagpapayaman, at inaapi yung mga biktima na mahihirap. Ang mga pari, nilabag ang utos ng Diyos. No? Hindi na nila itinuturo yung sagrado at saka yung karaniwan o yung malinis at marumi para mapagtakpan yung kasamaan ng mga pinuno. At yung mga propeta ay nagsisinungaling, nagpapanggap na tumatanggap ng mensahe sa Diyos para mapagtakpan yung mga kasamaan noong mga pinuno. At yung mga karaniwang tao, nangingikil, nagnanakaw, inaapi yung mga mahihirap na nangangailangan. Kaya ang sabi ng Diyos, I sought for a man among them. Ako ay naghahanap ng mga tao na tagapagtanggol, no? Spiritual defender, tagapagtanggol, mga taong tatayo dun sa buwang, mga taong mananalangin, mga taong mamamagitan para dun sa iba. Stand in the gap. Ang gap po ay yung a broken place where enemies could enter. No, yung guwang, yun po yung gap. But dito po sa verse 22, verse 30, ang enemy na mag-enter doon sa gap ay ang God Himself. Siya po yung mag-enter na yung para yung coming in judgment. Siya po yung mag-enter para i-judge yung mga taga Jerusalem. Kaya yung mga yung gap naman ay yung mga moral at saka yung spiritual vulnerabilities nila, no? Yung kanilang mga kahinaan na cost ng kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos, naghahanap ako. But ang trahedya o yung tragedy dito sa verse 22, verse 30, ang sabi gano'n, he found nothing. Wala siyang makita na isa man. Sa buong entire population, wala siyang makita na isa man na willing na mag-intercede. Mga manalangin, wala siyang makita. Kaya ang una, no? God is looking for intercessors. Naghahanap siya ng intercessor. Ang tanong, bakit? Para ma-delay yung judgment. Para ma-extend yung kanyang mercy. At ganun din po sa atin, ano? Sa atin naman, naghahanap din ang Diyos ng intercessors. Nang mananalangin dun sa ating mga pamilya, sa mga churches, sa community, para dumalo din yung mercy ng Diyos at mahipo sila para sila ay tumalima at magkaroon ng pagkakataon na magsisi at maligtas. Pero siya ngayon, God is still sick.